Sa isang liblib na nayon, kung saan napapalibutan ang makakapal na itim na kabubatan na parang higanting pader, may mga kwentong hindi pa naririnig ng mga tagalabas. Dito, bawat maruming daan, bawat tuok ng manok ay may dalang babala na may mga nilalang na nakatago, naghihintay sa pinakamahinang sandali ng mga tao na umatake. Si Popoy, isang batang katatapos lang magnegatibo, 16 na, nakatira sa kanyang ama na si Mang Isot, isang veteranong sabungero. Para sa kanila, ang mga tandang ay hindi lamang isang libangan, ngunit isang kapalaran, isang paniniwala upang baguhin ang kanilang buhay. Ngunit noong gabing iyon, nang lumabas si Popoy sa manukan gaya ng dati, nagbago ang lahat. May hawak na oil lamp si Popoy, papalapit sa manukan. Ang kanyang hininga ay naging puting usok sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang tandang na pula ang balahibo ang nakatayong hindi kumikibo, namumungay ang mga mata na parang may nakitang hindi nakikita ni Popoy. Sa mga naglalaban ng tandang, may kakaibang tandang. Ang mga balahibo ay makintab na parang nababalutan ng ginto, ang taluktok ay pulang dugo. Nakatingin sa kanya ang mga mata nito, malalim at malamig na parang ito ay nagmamasid, nagkalkula. Biglang bumulong, ngunit hindi gumagalaw ang labi ng manok. Pero gusto mong manalo ng malaki? Nagulat si Popoy, napalingon, ngunit sa labas ng manukan ay hangin at dilim lang. At pagkatapos ang boses ay umalingaw muli. Ang pangalan ko ay Awa. Ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Bibigyan kita ng kapangyarihan na walang sinumang maglalakas loob na harapin. Mula noon, hindi na lamang nag-alaga ng manok si Popoy, nagtaas siya sa kanyang mga kamay ng isang kapangyarihan na parehong mahiwaga at nakamamatay. At hindi niya alam bawat regalong ibinigay ni Awag may presyo. Naglilinis si Popoy ng manukan nang tumawag si Awag, umaalingaw sa kanyang ulo ang malalim na boses. Awag, pare, ngayon, ibibigay ko sa iyo ang unang regalo. Ang oil lamp ay kumikislap. Umatras si Awag, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang dalawang esmeralda, ang mga balahibo sa kanyang leeg ay tumatayo. Isang maputlang dilaw na liwanag ang nagsimulang sumilaw mula sa ilalim ng kanyang mga balahibo. Ang hangin ay biglang napuno ng kakaibang amoy, matamis na parang pulot at malansa bilang dugo. Natigilan si Popoy, nakatutok ang mga mata kay Awag. Sa ilalim ng dilaw na liwanag, tila namamaga ang katawan ng manok, nanginginig ang mga balahibo nito sa bawat pintig ng puso. Pagkatapos, poof, isang perpektong bilog na itlog na natatakpan ng ginintuang kinang ay nahuhulog sa dayami. Awag, bumulong. Kunin mo at lunukin mo. Huwag kang matakot. Kinuha ni Popoy ang itlog gamit ang nanginginig na mga kamay. Paghawak nito, naramdaman niya ang daloy ng init sa kanyang palad na umaagos sa kanyang braso. Kapag dinadala niya ito sa kanyang labi, biglang lumakas ang bango, dahilan para mahilo ang isip ni Popoy. Sa sandaling dumampi ang itlog sa kanyang dila, ito ay natunaw na parang likidong metal, dumudula sa kanyang lalamunan sa isang mainit ngunit kakaibang kasiyasyang sensasyon. Bahagyang kumikinang ang mga ugat sa ilalim ng balat ni Popoy, mabilis ngunit panay ang tibok ng puso niya. Ilang segundo lang ay nagbago na ang kanyang katawan, malinaw na narinig ng kanyang tenga ang tunog ng mga nahuhulog na dahon, daan-daang metro ang layo, ang kanyang mga mata ay nakakita sa magdamag, ang bawat kalamnan ay naninikip sa lakas. Kinabukasan, tinawag ni Mang Isot si Popoy para tulungang buhatin ang supot ng bigas. Niyakap ni Popoy ang supot ng bigas na may bigat na mahigit 50 kilo, bahagya itong binuhat na parang may kagang bata. Sinubukan niyang tumakbo at napagtanto niyang napakabilis niya, kaya sumipol ang hangin sa kanyang tainga. Tumalon sa bakod na gawa sa kahoy na hanggang dibdib ng walang momentum. Tumawa si Popoy, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Puno ang sabong arena, malakas ang amoy ng sigarilyo at alak. Inakay ni Mang Isot si Awag sa gitna ng arena,
napanganga ang mga manonood nang makita ang matingkad na dilaw na balahibo nito. Natapos ang laban sa isang iglap, isang sipa ang ibinato ni Awab at nahulog ang kanyang kalaban. Bumuhos ang mga tagay at taya sa mga kamay ni Popoy at Mang Isot. Ngunit sa gitna ng nagkakagulong mga tao, biglang narinig ni Popoy ang isang malamig na bulong sa tabi mismo ng kanyang tainga. Bawat tagumpay ay isang hakbang na mas malapit sa huling presyo. Tumalikod siya ngunit walang nakitang tao. Isang pulang ilaw ang kumislap sa mga mata ni Awab at saka nawala. Kinagabihan, nakatulog si Popoy ngunit laking gulat niya nang makita niya ang imahe ng gilid ng pulang gubat at mga figura ng tao na gumagapang sa lupa. Sa kanyang panaginip, nagpakita si Awab, ngunit hindi bilang isang manok, ngunit bilang isang nilalang na kasing laki ng tao, na may isang taluktok sa kanyang ulo at isang kutsilyo sa kanyang kamay. Ibinigay niya kay Popoy ang golden egg, kaya napilitan itong lunukin. Nagising si Popoy, basang-basa sa pawis. Mula sa manukan, si Awab ay tumitilaok ngunit ang tunog ay baluktot na parang sumisigaw. Mag-isang nakaupo si Popoy sa bakuran, nakatingin sa mga napanalunan sa mesa. Nais niyang makatakas sa nayong ito para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ama. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag, si Awab ba ay talagang kakampi niya? The first time seeing Mang Romeo. Sa weekend market, pumunta si Popoy para bumili ng feed ng manok. Sa dami ng tao, tahimik na naglakad ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mahabang itim na Amerikana. Ang kanyang ibabang bahagi ay natatakpan ng isang bandana, na nagpapakita lamang ng kanyang malamig na ginintuang mga mata tulad ng sa isang hayop. Nakita ito ni Mang Isot at agad na pinisil ang kamay ni Popoy, hinila siya palayo. Mang Isot, pabulong, nanginginig ang boses. Huwag kang tumingin. Si Romeo iyon, hindi lang siya aswang, mangangaso siya ng mga bagay na hindi dapat umiral dito. Mga pagsubok sa gabi. Tatlong magkasunod na gabi, nakatagpo si Popoy ng kakaibang fenomena. Night 1, isang higanteng aswang na aso ang lumitaw sa daan pauwi. Ang mga mata nito ay kumikinang, ang bibig ay puno ng puting bula, ang malalim na dagundong nito ay yumanig sa dibdib. Kinailangang gamitin ni Popoy ang kapangyarihan ng gintong itlog para matumba ito. Nang maging usok ito, narinig niya ang tawa ni Romeo mula sa malayo. Gabi 2, isang pulutong ng mga higanteng paniki ang lumusob sa manukan. Halos 2 metro ang haba ng kanilang mga pakpak, parang mga latigo ang tunog ng kanilang mga pakpak. Pinatumba ni Popoy ang ilan sa kanila, ngunit puno ng dugo ang kanyang mga kamay, at naalala niya hindi na niya makita ng malinaw ang hitsura ng kanyang ina noong bata pa ito. Gabi 3, isang itim na anino ang gumapang sa dingding ng bahay, itinutok ang ulo nito sa bintana. Nakatitig ang pulang mata nito kay Popoy. Kung ito ay isang segundo huli, ito ay nagkaroon ng oras upang scratch ang pader. Nagmamadali si Awab para iligtas siya, ngunit napagtanto ni Popoy habang lumalaban siya, mas mabilis na nawawala ang mga alaala niya noong bata pa siya. Ang higanteng aswang, halos 3 metro ang taas, kalahating tao, kalahating hayop, kulay abong balat, mahahabang kuko na parang kutsilyo, ang bumukas sa pintuan ng bahay. Popoy nang makitang nataranta ang kanyang mga magulang, tumayo si Awab sa kanilang harapan, tumindig ang kanyang mga balahibo, bukas ang kanyang tuka at sumisitsit. Slow motion shot, ang mga kuko ng aswang ay napunit sa hangin, si Popoy ay nakasandal upang umiwas, ang hangin ay humahampa sa kanyang mukha. Muling nilunok ni Popoy ang gintong itlog, dumaloy ang dugo sa utak, nanliit ang paningin sa kalaban. Sumugod siya, tinusok ang bamboo stick sa lig ng halimaw. Napasigaw ito, ngunit nagawa niyang iuntog si Popoy sa pader.
Sa pagkatulala, natagpuan ni Popoy ang kanyang sarili na nakatayo sa isang madilim na kawalan. Umalinggaw ang boses ni Awab. Sa tuwing mananalo ka, isang piraso ng iyong alaala ang namamatay. Sinubukan ni Popoy na alalahanin ang pangalan ng kanyang kababata, ngunit wala itong laman. Parang napunit ang kanyang alaala. Popoy, pabulong. Hanggat buhay ang mga magulang ko, tanggap ko. Hindi pa natatapos ang labanan sa higanting aswang nang bumukas ang pinto sa likod. Pumasok si Romeo, hindi nagmamadali, na para bang alam niyang panalo na siya. Sinulyapan niya si Awab, pagkatapos ay ngumiti ng mahina. Itong manok magiging akin. At magiging hostage ang mga magulang mo para masigurado iyon. Sumugod si Popoy, ngunit sumenyas si Romeo. Dalawang higanting anino ang lumitaw, na hinihila ang mga magulang ni Popoy palayo sa gabi. Pinigilan ni Awab si Popoy, mahina ang boses. Hindi ngayon. Para iligtas sila, kailangan mong maging mas malakas. Lumuhod si Popoy sa basang lupa. Sumisikat ang liwanag ng buwan sa nanginginig niyang mga kamay, ang mga mata ay nakatingala sa langit. Isang uwak ang umalingaw-ngaw, ngunit ito ay parang trompeta na nagpapahiwatig ng digmaan. Ang landas patungo sa teritoryo ng aswang. Drone angle pans mabagal sa ibabaw ng gubat, ang langit ay madilim na ulap gumulong mababa. Ang hangin ay umuungol, dala ang matamis, masangsang na amoy ng dugo. Lalong lumalalim sina Popoy at Awab sa gubat. Ang mga dahon ay malumanay na umuugoy, ngunit hindi sa direksyon ng hangin, na parang sinusubukang hawakan ang mga ito. Umaalinggaw ang hiyawan sa malayo, minsan malapit, minsan malayo, may halong tunog ng mga yabag na dumadaan, ngunit hindi nakikita. Ang lupa sa ilalim ng paa ay basa at malagkit. Ang bawat hakbang ay gumagawa ng sipag-langit-ngit na tunog tulad ng pagtapak sa isang zombie. Popoy, hinihinal. Kami sinusundan. Awab, malalim na boses. Hindi sinusundan, sila ang nangunguna. Ang katotohanan tungkol sa Awab. Napahinto ang dalawa sa isang clearing sa kabubatan. Sinala ng liwanag ng buwan ang mga puno na nagbibigay liwanag kay Awab. Biglang nagningning ang kanyang mga balahibo, nagbago ang kanyang anyo. Kasing tangkad na ngayon ni Awab si Popoy, kalahating tao, kalahating manok, malapad ang pakpak, kumikinang ang berdeng mata. Awab. Ako ang huling inapo ni Bawa, ang banal na manok na minsang nagprotekta sa mundo mula sa kadiliman. Ngunit ako ay isinumpa bawat patak ng aking kapangyarihan na bumabagsak sa lupa ay nagiging mga gintong itlog. Pinapakain nila ako, ngunit pinatuyo rin ang mga kaluluwa ng mga kumakain nito. Popoy, natigilan. Ibig sabihin sa simula pa lang ay Awab, nagagambala. Ang bawat tagumpay na mayroon ka ay isang hakbang na mas malapit sa pagkumpleto ng sumpa. Pumutok ang isang alulong. Ang mga itim na anino ay sumugod mula sa lahat ng direksyon. Ginamit ni Popoy ang kanyang espada. Inihampas ito upang laslasan ang isang manananggal na lumulusot mula sa itaas. Tumalsik ang itim na dugo. Isang aswang na kumakain ng puso ang lumundag mula sa lupa, puno ng matatalas na ngipin ang bibig. Umiwas si Popoy, diretso itong sinaksak sa dibdib. Gumapang ang isang anino sa puno ng puno, naghagis si Popoy ng lambat ng mga bitag na binasa ng bawang at asin, kaya sumirit ang mga ito. Hinawi ni Awab ang kanyang mga pakpak, pinalipad ang isang grupo ng mga halimaw, ngunit tinamaan ng isang malakas na sampal mula sa isang higanting halimaw, ang tagapag-alaga ng pugad ng itlog ng bawa. Duel kay Romeo. Lumabas sa dilim si Romeo, nakasuot ng mahabang balabal, may hawak na itim na sibat. Dahan-dahan niyang tinanggal ang hood niya. Romeo, alam mo, Popoy, ang iyong ama ay mangangaso ng mga gawa-gawang nilalang. At si Awab ang biktimang hindi niya kayang patayin.
Popoy nagulat. Para tinago ako. Romeo. Hindi. Itinago niya ang buong nayon dahil alam niya, balang araw kakailanganin mo ito laban sa akin. Sumiklab ang laban, napakabilis ng kilos ni Romeo na isa lamang siyang anino. Ginagamit ni Popoy ang kapangyarihan ng gintong itlog para makasabay, bawat hiwa ay umaalingaw sa tunog ng pagbangga ng bakal. Nakipag-intercut kay Awab na nakikipaglaban sa higanting halimaw, mga kuko na pinupunit ang mga pakpak, ngunit hawak pa rin niya ang liik ng kanyang kalaban. Si Popoy ay naipit ni Romeo, ang itim na sibat sa kanyang liik. Sa huling segundo, kinagat ni Popoy ang gintong itlog sa kanyang bibig, sumasabog ang kanyang kapangyarihan. Itinapon niya si Romeo, itinusok ang kanyang espada sa kanyang baluti. Bumagsak si Romeo, tumawa ng mahina. Patayin mo ako at dadalhin mo ang aking sumpa. Nagdadalawang isip si Popoy, ngunit naaalala ng kanyang mga mata ang kanyang mga magulang na binihag, siya ang naghatid ng huling saksak. Si Romeo ay sumisigaw, naging itim na abo. Nanalo si Awab, ngunit nakatayong humihingal, tumutulo ang gintong dugo mula sa kanyang tuka. Awab. Bawat tagumpay ay may kapalit, humanda ka, Popoy. Babalik sila. Pangwakas na eksena, niyakap ni Popoy ang mga iniligtas na magulang, ang mga mata ay nakatingin sa malalim na kagubatan. Sa dilim, isa pang pares ng pulang mata ang nagbubukas. Pagsagip at pagsasama-sama. Madilim ang liwanag ng kagubatan, umiikot ang usok. Tinulungan ni Popoy ang kanyang mga magulang na makalabas sa lungga ng aswang. Nanginginig ang mga paa, ngunit kumikinang pa rin ang mga mata nang makita ang kanilang anak. Aling Martha, niyakap si Popoy, nabulunan ng boses. Akala ko hindi na kita makikita. Mang Isot, inilagay ang kamay sa balikat ni Popoy, medyo malungkot ang mga mata. Ginawa mo ang isang bagay na ama hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na gawin. Sa likod, bahagyang ingay. Lumingon si Popoy, nakita si Romeo na nakaluhod, gutay-gutay ang katawan, ngunit nakakurba ang labi sa isang malabong ngiti. Romeo, sa pagkakataong ito panalo ka. Ngunit ang kadiliman ay hindi madaling mamatay. Ang kanyang anyo ay kumukupas, nawawala sa ulap, nag-iwan ng mahinang alingaw ng pagtawa sa hangin. Wala na si Awab. Tumakbo si Popoy kay Awab. Ang banal na tandang ay nakahiga sa lupa, ang mga balahibo nito ay punit-punit, ang kanyang hininga ay mahina. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay isang kapit ng matingkad na gintong mga itlog. Awab sa mahina ngunit determinadong boses. Sila ay sayo. Ang bawat itlog ay isang pagkakataon. Ngunit tandaan, gamitin ito kapag talagang kailangan mo ito, dahil ang presyo tataas lamang. Nagpupumiglas na tumayo si Awab, ang kanyang berdeng mga mata ay nakatitig ng malalim kay Popoy. Kailangan kong pumunta, marami pa ring lugar na nilalamon ng dilim. Kung mabubuhay ako, babalik ako. Tatalikod si Awab, kumakalat ang mga pakpak at lilipad sa ambon. Unti-unting nawawala ang tunog ng mga pakpak na pumapapak. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon-tipon ang mga taga-nayon sa harap ng bahay ni Popoy, may dalang bulaklak, pagkain, at mapagpasalamat na mga mata. Ang matanda sa nayon. Mula ngayon ikaw na ang bantay ng baryo, ang tagapangalaga ng nayon. Ngumiti si Popoy, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi eksaktong masaya. Nakatingin siya sa malayong kagubatan. Ang kadiliman ay itinulak pabalik, ngunit hindi ito nawawala. Umuurong lang ito para maghintay ng tamang sandali. Ang pamilyar na pagtilaw. Takip silim.
Si Popoy ay nakatayong mag-isa sa gilid ng kabubatan, may espada sa kanyang tagiliran. Dinadala ng hangin ang halimuyak ng mamasa-masa na lupa at nabubulok na mga dahon sa kanyang ilong. Mula sa kailaliman ng kagubatan, isang tunog ng pagtilaok ang umalingaw-ngaw, hindi masyadong malakas, ngunit sapat na upang palakasin ang tibok ng puso ni Popoy. Ito ay ang pagtilaok ni Awag. Napapikit si Popoy saglit, saka ibinuka ng may determinadong tingin. Ang kanyang kamay ay humigpit sa hawakan ng kanyang espada. Ang kanyang mukha ay bumaling sa tunog ng tilaok. Popoy, pabulong. Kung iyan ang tawag, tapos handa na ako. A really black title card, Lei continued.